By the way, sino po naniniwala? Hindi naman talaga nawawala yung mga tinatawag nating mga afflictions sa buhay. Totoo po ba yan? May mga pangyayari na sa ayot sa gusto mo, makakaranas ka ng tinatawag na mga affliction o yung mga bagay na makapananakit sa iyo. Alam niyo po, sa ayot sa gusto mo, darating yung point na may mararanasan kang mga ganung klase ng karanasan sa buhay. At bago dumating, o pagkatapos ng mga affliction na yon, pwede rin naman dumating yung mga tinatawag natin na breakthrough o yung mga freedoms doon sa iba't ibang mga aspeto na yon ng ating buhay. Pero, again, lagi po nating tatandaan, bago dumating yung breakthroughs, bago dumating yung mga freedoms sa iba't ibang areas ng ating buhay, pwedeng makaranas ka muna ng iba't ibang klaseng affliction sa buhay. Pansinin nyo, totoo po ba? Madalas sobrang mahal nung nagiging kabayaran bago ka nakarating doon sa kinalalagyan mo ngayon. Totoo po ba yan? Yung kinalalagyan ngayon ng finances mo, pag pinalikan mo, kung papaano ka nakarating dito, makikita mo na hindi ganon kadali o hindi ganon kasimple yung dinaanan mo bago mo narating yung kinalalagyan ngayon ng finances mo. And at the same time, pansinin nyo, pag inisip mo, pag inaral mo yung kinalalagyan ng relasyon mo ngayon, mapapansin mo, hindi ganun kadali ang naging kabayaran bago mo narating yung maayos na relasyon sa buhay mo. Ganun din naman sa ibang areas ng buhay mo. Maging sa ministry, pansinin nyo, doon sa mga nagsiserve, bago ka nakarating dito sa area na yan o sa level na yan ng iyong pagsiserve, ang dami mo munang dinaanan at ang mahal ng naging kabayaran bago mo narating yung kinalalagyan mo ngayon. Maging dun sa ating mga pangarap, napansin nyo, ang dami nating, ang mahal ng mga naging kabayaran bago natin narating yung mga kinalalagyan ng ating pangarap. Sino po aminado rito? Minsan, ang kabayaran ng financial freedom mo, ng pamilya mo, minsan yung mismong pamilya mo. Napansin nyo yan? Sometimes, para doon sa financial freedom ng iyong pamilya, ang nagiging kabayaran yung mismong pamilya mo o yung mismong marriage mo. Sometimes, pansinin nyo, sino aminado? Minsan ang kabayaran ng maayos na relasyon, yung ilang beses ka munang nasaktan. Totoo ba yan? May mga pagkakataon na masasaktan ka muna bago ka makarating doon sa isang maayos na relasyon. May mga pagkakataon na masasaktan ka muna bago ka makarating doon sa isang stable na relationship sa buhay. At napansin niyo po, sino aminado? Minsan ang kabayaran ng paglago sa ministry, pagsaserve, madalas marami munang mga tao na nakapanakit sa iyo. Sino po aminado? Sa pagsaserve, nasaktan doon sa kanyang paglilingkod. Alam niyo po, hindi pwedeng gaya po ng aking madalas na sinasabi, hindi pwedeng hindi ka masaktan pag nagmahal ka ng mga tao eh. Totoo ba yan? Pag nagmahal ka ng mga tao doon sa personal na relasyon, tiyak pwedeng dumating yung point na masasaktan ka. Pag nagmahal ka ng tao sa iyong paglilingkod, tiyak at tiyak na darating yung pagkakataon na pwede kang masaktan. Alam niyo po, iyon yung isa sa mga reality sa ating journey dito sa buhay na ito. Sometimes, you had to be broken heart bago makarating sa isang ideal relationship, bago makarating sa isang maayos na pamilya, bago makarating doon sa bagay na nais mong marating sa buhay. Minsan, kailangan mo pang masaktan sa ministry bago ka makarating doon sa talagang portion mo sa pagsiserve mo. And at the same time, sometimes kailangan mo pang ma-broke financially before you become a financial stable sa journey na ito. Again, in all areas of our journey, hindi tinanggal ni Lord yung process bago tayo makarating doon sa ating breakthrough. Bago ka makarating ngayon sa kinalalagyan mo, hindi tinanggal ni Lord yung process na kung saan masasaktan ka. Alam niyo po, ano pinapakita rito ni Lord? Una, every affliction makes a person knowledgeable or conscious. Sino po aminado? Bago ka natuto sa isang bagay, nasaktan ka muna ng malalim. Napansin niyo yan? Bago ka natuto sa relasyon mo, dami mo munang naranasang sakit sa relasyon mo. Bago ka natuto sa finances mo, ang dami mo munang naranasang sakit. Dami mo ng pagkakataon na ikaw ay naubusan, nawala ng pera, bago mo natutunan yun, dapat mong matutunan sa finances mo. Pansinin nyo, maraming mga bagay bago tayo natuto sa ating ministry, sa ating pagsiserve, ang dami muna nating sakit na naranasan.
at maging sa ating pangarap, bago natin natutunan yung dapat nating matutunan sa ating mga pangarap, ang dami muna nating sakit na naranasan. Kasi nga, ito ang totoo. Every affliction makes a person knowledgeable or cautious. Alam niyo po, minsan, yun yung reality ng buhay. Kailangan mo munang masaktan. Minsan, mas marami pa tayong natututunan doon sa panahong nasaktan tayo kaysa doon sa panahong hindi tayo nasasaktan. Totoo ba yan? Mas madali pa tayong natututo doon sa panahon na nasasaktan tayo. Alam niyo po, one time, meron akong kinounsel na ngayon po, nasa ibang bansa siya. Nung umuwi siya, marami silang properties, may mga sasakyan, may mga pangsakyan sa negosyo. But unfortunately, wala silang anak ng kanyang asawa. So, until nung umuwi siya, nakita niya, doon lang niya nakita na yung kanyang asawa at yung partido nito ay sinasaktan lang siya sa likod. Ibig sabihin, niloloko siya, merong other woman, yung kanyang asawa, and at the same time, yung kanilang mga properties na sa halip ay mapalago, nilulustay lang. So, ang ginawa niya, so sabi niya, Pastor, for how many times ay ito yung istorya ng aming relationship. Ito yung istorya ng aming marriage. Parang walang nagiging pagbabago. Nagpa-counsel siya. After 6 months, tumawag uli sa akin. And then, dumating yung hanggang sa 1 taon. Lumipas yung 1 taon. Sabi niya, Pastor, wala pa rin pong nagbago. So, sabi ko, pwedeng yung tinuturo sa iyo ng Panginoon, hindi na para mag-stay sa isang relasyon na hindi ka naman talaga pinapahalagan. So, sabi ko sa kanya, maaaring ang kailangan mo ay space para matutunan yung dapat mong matutunan kung saan mas makakapag-reflect siya. Alam niyo po, iniwan niya lahat yung, hindi kasi niya alam na yung ibang mga properties nila nandoon na sa kanyang asawa, yung pagmamayari. So sabi niya, baliwala na naman lahat sa akin yun eh. Yung naiwan lang sa kanya, yung bahay, iniwan niya sa mga pamangkin niya. Pero ngayon sabi niya, Pastor, nung one time na nag-message siya sa akin, na-restore na po yung aming business, na-restore na yung mga properties na nawala sa akin, pero hindi yung aming marriage. Alam niyo po, sometimes, bago natin matutunan ng isang bagay sa isang relasyon, sa ating pangarap, sa ating ministry, ating finances, minsan kailangan pa tayong masaktan ng malalim bago natin matutunan ng isang aral na gusto ng Diyos, matutunan natin. So, minsan, ang problema lang, maraming mga tao takot masaktan eh. Totoo po ba? Sino aminado? Takot masaktan sa relasyon. Yung bang naiisip mo pa lang, nalolokohin ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng asawa mo, parang natatakot ka na agad. Alam niyo po, it is a normal thing sa isang tao na maranasan o makaramdam ng takot kapag ka dumarating doon sa ganong point ng kanyang buhay. Pero, alam niyo po, ito rin yung isang reality ng buhay. Habang nabubuhay ka, pwedeng dumating yung point na masaktan ka sa buhay mo. Habang nandito ka sa mundong ito, pwedeng dumating yung point na makaranas ka ng masakit na karanasan sa buhay mo, saan mang areas ng buhay mo. Kaya nga, ang malungkot lang, maraming mga tao, takot silang masaktan. Takot silang masaktan doon sa kanilang relasyon, doon sa kanilang journey sa financial freedom, sa kanilang journey sa ministry, sa kanilang journey sa kanilang paglilingkod, at sa kanilang pangarap. Pero alam niyo po, again, hindi siya realistic na isipin mo na huwag kang masaktan. Darating at darating yung point na pwede kang masaktan. Pwede kang masaktan ng asawa mo, ang damdamin mo. Pwede kang masaktan ng boyfriend mo na pinagkatiwalaan mo. Pwede kang masaktan ng mga anak mo. Pwede kang masaktan ng mga taong nasa paligid mo. Iyon ang reality ng journey natin sa buhay. For learning cannot be exist without freedom, and freedom carries the risk of pain. Ang tanong, ano yung dapat maging pagharap mo dito? Alam niyo po, you may choose anger, bitterness, or unbelief.
pwede rin naman na piliin mo to be more gracious dun sa mga taong nakapanakit sa'yo. Pwede mo rin naman piliin na to be more understanding dun sa mga taong nakapanakit sa'yo, or you may choose to be humble sa gitna ng pananakit sa'yo. Alam niyo po, iba't iba yung pwede nating maging acceptance, iba't iba yung pwede maging pagtanggap, pwedeng maging pagharap doon sa mga panahon na may taong nakapanakit sa atin. May sitwasyon na nakapanakit sa atin. Ikalawa, afflictions helps you to realize what's really matter in life. Sino po aminado? Nung masaktan ka, doon mo na-realize yung maraming mga mahalagang bagay sa buhay. Totoo po ba? Habang nasasaktan tayo, unti-unti nagkakaroon tayo ng malalim na reflection doon sa mas mahalaga sa buhay o sa kung ano yung mas mahalaga sa buhay. Napansin niyo yan? Sino aminado? Nung masaktan ka, doon mo na-realize yung mga talagang importante, talagang mahalaga sa buhay. Doon mo na-realize yung mga taong totoong magmamahal sa'yo o nagpapahalaga sa'yo. Napansin niyo yan? Nung masaktan ka ng asawa mo, na-realize mo na bukod doon sa taong ito, na akala mo mamahalin ka, meron palang totoong taong magmamahal sa'yo. Yung mga magulang mo, yung mga immediate family mo, yung mga kaibigan mo. Alam niyo po, sino aminado, nung masaktan ka dahil sa pagbagsak ng kabuhayan mo, doon mo mas nakilala yung mga totoong tao sa paligid mo. And at the same time, nung bumagsak ang ministry mo, alam niyo po, doon mo makikilala sa mga panahong punong-puno ka ng sakit, yung mga taong totoong mag-i-stay sa tabi mo. Yung totoong mga tao na talagang magmamalasakit sa iyo. Alam niyo po, marami kasing mga tao, kung kailan ka nando doon sa panahon na nasasaktan ka, doon pa sila nawawala sa tabi mo. Napansin niyo? Yung mga taong inaasahan mo na nasa tabi mo habang nasasaktan ka, doon pa sila nawawala sa tabi mo. Alam niyo po, pero pansinin niyo, may mga taong hindi masyadong masalita, pero nararamdaman mo lang yung kanilang tulong doon sa panahong kailangan mo. May mga taong maraming salita, pero hindi yung maramdaman yung tulong pag kailangan mo. Napansin niyo yan? Pero meron din namang mga tao na kapag ka nangangailangan ka ng tulong, nandoon ka sa point ng buhay mo na parang bagsak na bagsak ang buhay mo, mararamdaman mo sila sa tabi mo. At sila yung mga tao na pinadadala ng Panginoon para makilala mo, mapatunayan mo yung totoong mahalagang tao sa buhay. Alam niyo po, doon din natin nare-realize that the deeper you attach from someone or something, the greater the pain pag nawala sila. Napansin niyo yan? Sa buhay, kung kailan nasasaktan tayo ng mas malalim, doon natin nare-realize yung mas malalim na halaga ng isang tao sa atin pag nawala. Napansin niyo yan? Kapag ka pala tayo nandoon sa point na pinakamalalim yung sakit na nararamdaman natin dahil sa isang tao, pwede rin palang ang dahilan nito dahil doon sa sobrang halaga niya sa buhay natin. Hindi lang dahil nasaktan ka ng isang tao, kaya mo nare-realize, natututunan ng isang bagay, kundi nakikita mo rin yung sobrang halaga ng isang tao dahil doon sa sakit na dala ng pagkawala niya. At doon din natin nare-realize na ang dami pala nating nasasayang na importanteng tao sa buhay natin, sa ating pangyayari, sa buhay, kapag ka nandoon tayo sa malalim na sakit ng journey natin. Meron pong isang kwento tungkol sa isang recent na pastor na napaka-explosive, napakaganda ng kanilang ministry sa US. Di ko alam kung meron pong nakakilala kay Pastor Joel Cave. Alam niyo po, recently, tumayo siya. Nung nag-start sila, yung launching pa lang nung kanilang ministry, 350 yung tao. And then, hindi nagtagal, yung kanilang ministry nakarating sa iba't ibang bansa. Sa maraming lugar sa mundo, narating ng kanilang ministry. But one time, tumayo siya sa kanilang pulpito at sabi niya, silang mag-asawa ay divorce na. And at the same time, nagpapaalam na rin siya sa ministry.
Walang involved na infidelity o yung pagtataksil sa asawa, walang ganon. Walang involved na skandalo sa pera, walang ganon. Alam niyo po sa huli ang sabi niya, I put pastoring everyone else first. And by the time I got home, I neglected my family with my time as I had nothing left to give. Yun yung sabi niya. Inuna ko, higit sa lahat yung aking pagpapastor. Pero alam niyo po, sabi niya, pag umuwi ako, ubos na ako, wala na akong natira para sa aking pamilya. At dumating sila sa point na kailangan na nilang maghiwalay kasi dumating yung point na hindi na nila halos kilala ang isa't isa, yung emotional attachment na dapat meron sila sa kanilang buhay, alam niyo po sa kanilang pamilya, nasira ng husto yon, nawala. Ano pinapakita nito? Alam niyo po, minsan, nare-realize lang natin yung importansya o maraming mga mahalagang bagay sa buhay matapos tayong masaktan. Matapos tayong dumanas ng malalim na sakit sa ating buhay. At ikatlo, affliction helps you to see and understand more the meaning of life. Alam niyo po yung mga masasakit na karanasan sa buhay natin, ginagamit din ito ng Panginoon para mas maunawaan pa natin yung kahulugan, totoong kahulugan ng buhay. Alam niyo po, sino aminado, mas naunawaan mo yung maraming totoong kahulugan ng buhay nang masaktan ka, nang makaranas ka ng malalim na sakit sa finances, sa relationship, sa pagsiserve, maging sa pangarap. Alam niyo po, sino aminado, mas lumawak ang pagkaintindi natin sa buhay nung masaktan tayo. And at the same time, mas lumawak ang pagkaintindi natin sa mga tao sa paligid natin nung masaktan tayo. Alam niyo po, sometimes it takes deeper pain para mas makilala mo buhay. It takes deeper pain para makilala mo yung mga tao sa paligid mo. And it takes deeper pain para mas makilala mo ang sarili mo na dati hindi mo masyadong kilala doon sa mga panahong hindi ka pa nasasaktan sa buhay. But again, God never eliminate pain in the process of restoring you or even preparing breakthrough sa buhay mo. Yun lang yung masakit na katotohanan. Laging may kapalit ang bawat luha na meron ng isang tao o pagluha ng isang tao. Ibig sabihin, yung pagluha mo dun sa finances mo, pwedeng may kapalit yan. Yung pagluha mo sa iyong relasyon mo, hindi pwedeng walang kapalit yan. Yung pagluha mo sa iyong pagsaserve, lahat yun may kapalit yun. Yung pagluha mo sa iyong pangarap, lahat yun merong kapalit yun. So si Lord, hindi niya tinanggal talaga yung sakit dun sa process na daraanan ng journey mo pag may gusto siyang i-restore or pag may hinahanda siyang breakthrough sa journey mo. Laging merong sakit na dadaanan ka, laging merong sakit na daraanan sa process ang journey mo bago dumating yung totoong breakthrough. But what important is, walang masasayang sa mga luha mo. Walang masasayang dahil lumuha ka doon sa iyong financial mo, sa iyong kabuhayan, sa iyong relasyon, sa iyong ministry, sa iyong pangarap. So now, ang tanong dito, ano ba yung mga sign na yung breakthrough are knocking your way soon? Yung malapit na pala yung breakthrough sa journey mo. Alam niyo po, unang-una, series of painful rejection comes on your way. Pansinin niyo? By the way, sino po rito nakaranas na ng rejection sa buhay? Sa relasyon, naranasan mo na ma-reject ng taong minahal mo, doon sa ministry, naranasan mong ma-reject ng mga taong inalagaan mo, minahal mo, pinaglaanan mo ng panahon. At maging sa ibang areas ng buhay, sa pangarap, sa trabaho, sa karir, pwedeng dumating yung point na ma-reject ka ng mga tao. At hindi siya madali. Totoo po ba yun?
Hindi madali sa isang tao makaranas ka ng rejection sa buhay mo. Kasi nga, pagka nandoon tayo sa point na yun ng ating buhay, ang pakiramdam natin parang nawawalan tayo ng halaga sa buhay natin. Totoo po ba yun? Alam niyo po, pag na-reject tayo sa ating relationship, pag na-reject ka, pag ni-reject ka halimbawa ng asawa mo, ang isa sa mga unang-unang mararamdaman mo, wala kang kwenta. Bakit? Kasi nga, yung pinaka-inaasahan mong taong magpo-protection sa'yo, ni-reject ka. Pag ni-reject ka ng mga taong inalagaan mo sa ministry, mga taong pinaglaanan mo ng oras sa iyong pagsiserve, ang pakiramdam mo, walang halaga yung ginawa mo sa kanila. Pag ni-reject ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, na pinagkatiwalaan mo, pinaglaanan mo ng pangarap mo para doon sa hinaharap ng buhay nyo, ang pakiramdam mo, wala kang halaga sa kanya. At iyon yung isa sa mga reality na pwedeng maranasan ng isang tao kapag siya ay nire-reject. Alam niyo po, another thing, yung pakiramdam natin, sobrang baba ng nagiging pagkatao natin. Alam niyo po, hindi ka naman i-reject ng isang tao kung totoong pinapahalagang ka. Totoo ba yan? Yung asawa mo, hindi ka naman yan i-reject, hindi ka naman yan iiwan kung totoong pinapahalagahan ka eh. May pagpapahalaga sa pagkatao mo. Yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, hindi ka naman i-reject niyan kung pinapahalagahan ng pagkatao mo. Yung mga kasama mo sa iyong trabaho, yung mga kasama mo sa iyong pagsiserve, sa ministry, hindi ka naman yan i-reject o i-reject kung pinapahalagahan niya ng pagkatao mo. Alam niyo po, yung mga taong nagre-reject, mga nangiiwan, pinagpapalit ka sa iba, ibig sabihin lang yan, hindi niyan pinapahalagahan yung pagkatao mo. Sa ministry man yan, sa relasyon man yan, sa trabaho man yan, ang isang bagay lang na pinatutunayan yan, hindi niyan pinapahalagahan ang pagkatao mo. And at the same time, pwede mong maramdaman sa point na may nagre-reject sa'yo, yung parang walang may gusto sa'yo. Alam niyo po, hindi ka naman i-reject ng isang tao, ng asawa mo, kung talagang gusto ka niya eh. Hindi ka naman i-reject ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, kung talagang gusto ka niya eh. Hindi ka i-reject ng mga kasama mo sa ministry kung talagang gusto ka eh. Alam niyo po, napakasakit yung pakiramdam na nandoon ka sa point ng rejection. Alam niyo po, yung ating pong reference verse o yung ating passage for this morning, sino po nakakakilala kay Joseph? Ang daming rejection na naranasan niya sa kanyang buhay. Rejection niya doon sa kanyang pamilya, rejection niya doon sa kanyang pinuntahan sa Egypt, rejection niya doon sa mga nakasama niya doon sa kanyang trabaho sa Egypt, lahat ng ito nagdala ng sakit sa kanya. Pero, alam niyo po, ang pinakamasakit na rejection, yung galing doon sa kanyang pamilya. Yung galing doon sa kanyang mga kapatid. The same concept sa rejection na nararanasan ng isang tao. Kung meron mang pinakamasakit na rejection tayo, doon sa mga taong pinakamalalapit sa atin. Doon sa mga taong pinaka-inaasahan mo na magiging support system ng buhay mo. Doon sa mga taong pinaka-inaasahan mo na magiging covering mo sa journey mo. Sino po, aminado, ang ine-expect mo sa iyong pamilya, covering mo sila dito sa buhay na ito. Support system mo sila. Pero hindi lahat ng pamilya nananatiling support system ng isang tao. May mga pamilya o mga miyembro ng pamilya, sa halip na sila yung sumuporta, sila yung mag-cover, sila pa yung nananakit sa kanilang pamilya. Sila pa yung sa halip na suporta, sila pa yung nang-iiwan sa kanilang pamilya. Si Joseph, sa halip na yung mga kapatid niya ang mag-cover sa kanya, maging support system niya, ang ginawa sa kanya, pinagbilis siya. Alam niyo po, sometimes, may mga tao na inaasahan natin na puproteksyonan tayo, pero hindi iyon yung pinaparamdam sa atin. At hindi siya madali, lalo na pamilya mo siya. Lalo na inaasahan mo siya na puproteksyonan ka. But, alam niyo po, those series of rejection in his journey was simply way out of God to prepare him for his breakthrough. Sino po naniniwala? Yung rejection mo sa iyong finances, yung rejection mo sa iyong relasyon, yung rejection mo sa iyong ministry, yung rejection mo sa iba pang areas ng buhay mo, preparasyon lang yun ng Diyos sa iyo. Totoo ba yan? Lahat yun, preparasyon lang ng Diyos.
Yung nireject ka ng isang tao, ng boyfriend mo, preparasyon yun ng Diyos para sa iyo, para doon sa isang mas tamang tao sa buhay mo. Yung rejection sa iyo ng trabaho o ng isang career, preparasyon yun ng Diyos para doon sa mas tamang career ng Diyos para sa iyo. Yung rejection mo mula doon sa isang ministry, preparasyon niya ng Diyos para daling ka sa mas tamang ministry na inilalaan ng Diyos para sa iyo. So hindi lang pala basta sakit lang yung pwedeng maranasan ng isang tao dahil may nang sa kanya, kundi preparasyon din pala yun ng Diyos para doon sa kanyang breakthrough. So, nasasaktan ba tayo pag nire-reject tayo? Of course, nasasaktan tayo. Si Joseph, nasaktan ba siya nung nireject siya ng mga taong ito? Yes, nasaktan siya. But sometimes si Lord, hahayaan kang dumaan sa series ng rejection, hindi para wasakin ka, kundi para mas buuin ka pa. Hindi ka hinayaan ng Diyos na ma-reject sa isang relasyon para tuluyang kang mawasak, kung hindi para tuluyang kang mabuo, bigyan ka ng isang buong relasyon. Hindi ka hinayaan ng Diyos na ma-reject sa isang karir para mawasak ka lang, kung hindi para mas mabuo ka pa. Bilang isang career man and woman, hindi ka hinayaan ng Diyos na ma-reject sa isang ministry para wasakin ka, kung hindi para mas buuin ka pa sa paglilingkod mo. Kasi nga, ito po ang totoo. Sometimes, we need to be rejected for us to be put on the correct course ng ating journey. Yung bang dadaling ka ng Diyos, hahayaan kang ma-reject ng Diyos sa isang relasyon para madala ka, maituro ka dun sa tamang tao. Dadaling ka ng Diyos, hahayaan ka ng Diyos na ma-reject sa isang trabaho kasi gusto ng Diyos daling ka dun sa tamang direksyon ng trabaho na para sa'yo, ng karir na para sa'yo. Hahayaan ka ng Diyos na ma-reject sa isang ministry para daling ka ng Diyos, ituro ka ng Diyos dun sa mas tamang ministry na nakalaan para sa iyo. Kasi nga, mayroon talagang mga tao na hindi ka kayang pahalagahan. At huwag mo ipipilit yung sarili mo dun sa community na hindi ka kayang pahalagahan. Huwag mong ipipilit yung sarili mo dun sa taong hindi ka kayang pahalagahan. Kasi, tandaan niyo po, laging may nakalaan ng Diyos na tao para pahalagahan ka. Totoo ba yun? Laging may nakalaan na tao, isang tamang relasyon para pahalagahan ka. Laging may nakalaan na tamang trabaho ang Diyos para sa iyo kung saan pahalagahan ka. At may nakalaan na simbahan ng Diyos para sa iyo para iparamdam sa iyo na mahalaga ka. Alam niyo po, hindi mauubusan ang Diyos ng mga lugar sa buhay mo na ipaparamdam sa iyo na mahalaga ka. So huwag ipipilit ang sarili sa isang lugar na hindi ka kayang pahalagahan. So, lagi nating tatandaan, again, yung mga sign na meron tayong inihahanda ang Diyos na breakthrough sa atin, yung series of rejection. Isang palatandaan yon na may breakthrough na inihahanda ang Diyos sa iyo. Sa relationship mo, sa finances mo, sa ministry mo, sa pangarap mo, o sa ibang areas pa ng buhay mo. Another thing, or another sign, series of painful moments comes to your way that almost drains you. Sino po rito naranasan na niya na parang ubos na ubos siya sa aspetong pinansyal? Naranasan niyo na po yan? Yung iba hindi nakakaranas mo wala ng pera. Ang yayaman pala ng mga members natin, ibang members natin. Sino rito na naranasan na parang ubos na doon sa kanyang relasyon? Yung pakiramdam mo parang gusto mo na lang talagang mawala. O yung boyfriend mo ang gusto mong mawala na. Yung girlfriend mo. Totoo po ba dumarating tayo doon sa point na pakiramdam natin parang drain na drain tayo? Sa finances, sa kabuhayan, sa isang relasyon. Yung bang pakiramdam mo parang wala nang pinupuntahan ng relasyon nyo. At the same time, sino po rito naramdaman na parang ubos na sa isang trabaho? Yung pakiramdam mo parang hindi ka na masaya doon sa trabaho na yon. Yung pakiramdam mo parang
Hindi ka na mabubuhay doon sa trabaho na yon. Alam niyo po, there are some point ng buhay natin na pakiramdam natin parang drain na tayo. Ubus na tayo. Alam niyo po, ito ang totoo. Minsan gusto pa nating magtanong sa Diyos, bakit doon tayo dinala ng Diyos sa ganong klaseng finances? Sino po rito nagtanong na sa Diyos? Naranasan mo nang tanongin ng Diyos, Lord, bakit ganito yung sitwasyon ng aming kabuhayan? At sino po rito nagtanong na sa Diyos, Lord, bakit ito yung binigay mong tao sa akin? Yung iba ayaw umamin. Umamin ka na kahit katabi mo yung asawa mo, yung boyfriend mo. Sino po rito? Minsan natanong mo na ang Diyos, Lord, bakit ba dito mo pa ako dinalang trabaho? Na punong-puno ka ng stress, punong-puno ka ng depression doon sa klase ng trabaho na meron ka. Alam niyo po, again, minsan, hindi natin maiwasang matanong ang Panginoon. Minsan, ang tingin natin, bakit parang pinabayaan na tayo ng Panginoon doon sa lugar na yun ng ating buhay. Minsan gusto pa nating sisihin ng Diyos. Bakit yun yung kalalagayan ng ating finances? Bakit yun ang kalalagayan ng ating kabuhayan? Minsan, parang gusto pa nating sisihin ng Diyos. Bakit yun yung binigay na asawa sa atin? Bakit yun yung binigay na boyfriend sa atin o girlfriend? At minsan, gusto pa nating sisihin ng Diyos. Bakit yun yung trabaho na meron tayo? Alam niyo po, minsan, si Lord talaga hahayaan kang maubos. Ubos na ubos bago ka punuin ng punong-puno. Napansin niya? Minsan si Lord, hahayaan ka niya na bagsak ka bago ka ibangon ng malakas na malakas ka. At sometimes si Lord, hahayaan ka muna niya na parang pagod ka na. Drain ka na bago ka palakasin uli ng gusto. What's the point? Sometimes God's put you on a series of hardship to be more careful sa buhay. Sino po aminado? Minsan yung pain na nararanasan natin, yung affliction na meron tayo sa ating relasyon, sometimes tayo din ang dahilan. Totoo ba yan? Yung mga maling desisyon natin sa buhay, yung mga maling pagpili natin ng tao, sometimes tayo din ang dahilan bakit nandoon tayo. Sino po aminado? Sometimes yung affliction, yung hirap na nararanasan mo sa finances, ikaw din ang dahilan. Yung mga maling desisyon mo sa pera. And sometimes, sino po aminado? Yung mga affliction, yung mga pain natin sa ating karir, madalas tayo din ang dahilan. Yung mga maling desisyon natin sa ating karir. Yung mga maling desisyon natin sa maraming areas ng buhay natin, alam niyo po, tayo din ang nagiging dahilan bakit tayo nasasaktan. So, hinahayaan din ng Diyos yon para doon sa mga susunod na journey ng ating buhay, mas maging maingat na tayo. Mas maging maingat na tayo sa pagpili, sa pagdidesisyon, sa ating relasyon. Mas maging maingat na tayo sa pagdidesisyon sa ating finances. Mas maging maingat na tayo sa pagdidesisyon sa ating paglilingkod. Mas maging maingat na tayo sa pagdidesisyon sa ating trabaho, sa ating karir. Alam niyo po, unang-unang dahilan bakit minsan hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo dun sa mga series ng mga affliction, ng mga painful moments sa ating buhay, simply because gusto ng Diyos maging mas maingat na tayo dun sa mga susunod na bahagi ng ating journey. Maging mas maingat ka na dun sa mga susunod na desisyon mo sa buhay. Maging mas maingat ka na dun sa mga susunod na pagpili mo sa buhay. So tandaan niyo po, lalo na sa mga young pro, sa mga kabataan, hindi basta-basta pinipili lang ang boyfriend, ang girlfriend. Hindi basta-basta pumipili lang. Hindi ko mo maganda, okay na. Hindi ko mo gwapo, okay na. No. Hindi lang panglabas ang batayan ng pagpili. Tandaan niyo po, at the same time, maging sa trabaho, tandaan niyo doon sa mga young pro natin, hindi lang basta malaki ang kita, yun na yung gugustuhin mo. Kasi pwedeng malaki ang kita mo, pero ilang araw lang, ilang buwan lang, stress ka na. Piliin natin yung maganda na yung sweldo mo, pero meron ka pang peace of mind. Payapa paisip mo habang nagtatrabaho ka.
And at the same time, maging sa paglilingkod. Alam niyo po, hindi basta-basta pipili ka lang ng tao dahil gusto mo yung taong yan na iyong i-disciple. Tingnan natin yung mga taong may puso na handang sumunod. May mga puso na handang magpaturo. May mga puso na handang gawin yung pinagagawa ng Diyos sa ministry na pinaglagyan sa'yo. Alam niyo po, isa sa mga dahilan bakit hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng mga painful experience, moments sa ating journey, simply because ang gusto ng Panginoon, mas maging careful na tayo, mas maging maingat na tayo sa mga susunod na desisyon at pagpili natin sa ating buhay. Alam niyo po, itong si Joseph, sa maraming mga pagkakataon ng kanyang buhay, hindi siya naging maingat sa kanyang mga desisyon sa buhay, sa kanyang mga pagsasalita. Hindi siya masyadong naging maingat sa kanyang mga ginagawa. Naging too insensitive siya sa damdamin ng iba. Naging too careless siya doon sa kanyang mga pronouncement o doon sa kanyang mga sinasabi. So, si Lord, ano pinapakita rito? Hindi ka niya dadalhin doon sa breakthrough na inihahanda niya sa buhay mo nang hindi ka muna natututo. Kailangan mo munang matuto sa iyong relasyon bago dumating ang breakthrough sa relationship mo. Kailangan mo munang matuto sa finances mo bago dumating ang breakthrough sa finances mo. At kailangan mo munang matuto doon sa iyong ministry bago dumating ang breakthrough sa ministry mo. So kung walang pagkatuto, malaman dumating yung breakthrough sa iba't ibang areas ng buhay mo. So dito, pinapakita sa atin ng Panginoon, anak, kailangan mo munang matutunan yung dapat mong matutunan bago kita dalhin doon sa area ng buhay mo na nandoon yung totoong portion mo, yung totoong breakthrough mo. So, si Lord, again, dadaling ka doon sa sa point of almost breakout to learn how to be more careful. So, tandaan niyo po, again, hindi basta hinahayaan lang ng Diyos na masaktan ka. Hinahayaan ka ng Diyos na mahalagay doon sa sitwasyon na yon, not just to feel pain, kundi para mas maging maingat tayo sa mga susunod na pagpili at desisyon sa buhay. Ikatlo, ano sign na papalapit ka na doon sa breakthrough ng buhay mo, series of painful eliminating of people in your journey. Sino po aminado at sino naniniwala hindi lahat ng tao sa buhay mo dapat mag-stay sa buhay mo? Totoo po ba yan? May mga tao na kailangang eliminate talaga sa buhay mo. May mga tao na hindi talaga kailangang mag-stay sa buhay mo. Alam niyo po, again, isa sa mga sign na yung breakthrough sa journey mo, kakatok na sa'yo, palapit na sa'yo, pag may mga tinatanggal ng tao ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, ano reason dito ni Lord? Simply because alam ng Diyos kung sino yung makakapanakit sa iyo. Alam ng Diyos kung ano yung makakapanakit sa iyo. Tatanggalin ka ng Diyos sa maraming mga tao sa buhay mo kasi alam ng Diyos, sasaktan ka lang niya. Tatanggalin ka ng Diyos sa isang relationship dahil alam ng Diyos, sasaktan ka lang ng taong yan. Tatanggalin ka ng Diyos sa isang karir kasi alam ng Diyos, sasaktan ka lang ng mga tao sa paligid mo. Tatanggalin ka ng Diyos sa isang ministry kasi alam ng Diyos, sasaktan ka lang ng mga tao doon sa ministry na yan. So ano pinapakita rito ng Panginoon? Tatanggalin ka ng Diyos simply because those people will harm your journey. Those people will harm your destiny. Those people will harm yung maraming kwento ng buhay mo at panahon ng buhay mo. So hindi papayag si Lord na mabuhay ka sa buhay na puno ng kasakitan. Tandaan niyo po, minsan si Lord mismo ang gagawa ng paraan
para tanggalin ka sa isang tao, nasasaktan ka lang. Minsan si Lord mismo ang gagawa ng paraan para tanggalin ka sa isang trabaho na masasaktan ka lang. Minsan si Lord mismo ang gagawa ng paraan para tanggalin ka sa isang ministry o sa isang simbahan na masasaktan ka lang o sasaktan ka lang ng mga tao doon. So, again, unless ikaw mismo ang gusto mong mag-stay sa isang tao na alam mo nang sinasaktan ka lang, hindi ka naman talaga minamahal, kasalanan mo na yan. Alam niyo po, totoo ba may mga tao na kaya nananatiling nasasaktan sa isang relasyon kasi alam na niya sinasaktan lang siya doon, pinipili pang mag-stay doon. Alam niyo po, may mga panahon na pwede ka pang mag-stay sa isang relasyon kahit nasasaktan ka, pero may mga panahon na ang Panginoon na mismo nagsasabi sa iyo na, anak, hindi na yan yung para sa iyong relasyon. Pagka paulit-ulit kang sinasaktan, makakailangan mo nang mag-decide. Sa isang klase ng karir na meron ka na patuloy ka lang nasasaktan, puno ka ng anxiety, puno ka ng stress, dapat nakikita mo na hindi ito yung para sa iyo. Sa isang ministry na puno ka ng sakit, puno ka ng kawalan ng pagpapahalaga, makakailangan mo nang makita na hindi ito yung para sa iyo na ministry. Sometimes, kaya nagtatagal yung kasakitan, yung affliction sa ating journey, kasi tayo yung mismong pumipili na mag-stay doon sa mga kasakitan na yon. Now, ang tanong, ano ba yung klase ng pag-aalis ng Diyos ng mga tao sa ating buhay? Una, permanent removal ng tao. Alam niyo po, ito yung klase ng mga tao na permanently they will harm your journey. Yung talagang walang balak na pahalagahan ka. Tatanggalin sila ng Diyos permanently sa buhay mo. Kaya pagka ang Diyos may tinanggal sa buhay mo permanently, huwag mo nang tanungin ng Diyos kasi maraming kang hindi alam na alam ng Diyos eh. Marami kang hindi nakikita na nakikita ng Diyos at marami hindi ka naririnig na naririnig ng Diyos. Pag tinanggal sila ng Diyos sa buhay mo, pag tinanggal siya ng Diyos sa buhay mo permanently, huwag mo nang questionin ng Diyos. Even asawa mo pa yan. Even boyfriend mo pa yan. And even girlfriend mo pa yan. Pag tinanggal sila ng Diyos permanently sa buhay mo, ibig sabihin, may alam ang Diyos na hindi ka alam na masasaktan ka lang. Kaya tinatanggal sila ng Diyos sa buhay mo. Pag tinanggal ka ng Diyos doon sa isang trabaho permanently, ibig sabihin ng Diyos, masasaktan ka lang doon. At maging sa isang ministry. So, again, may mga tao sa buhay natin permanently tatanggalin ng Diyos. At may mga tao din naman na temporarily tatanggalin ng Diyos sa buhay mo. Totoo po ba may mga tao na minsan binabalik ng Diyos sa buhay mo? Napansin niyo yan? Sila yung mga tao na after nilang matutunan na pahalagahan ka, ibabalik sila ng Diyos sa buhay mo. After nilang makita yung halaga mo, ibabalik sila ng Diyos sa buhay mo. Si Joseph, after makita ng mga kapatid niya yung halaga niya sa kanilang buhay, ibinalik sila ng Diyos sa buhay ni Joseph. So pagka meron ng hindi binalikan Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, ang Diyos, alam niya, permanently, sasaktan ka lang ng tao na yan. Kaya huwag mo nang habulin pa, huwag mo nang balikan pa, huwag mo nang tangkain pa na bumalik doon sa tao na alam ng Diyos, sasaktan ka lang. Alam niyo po, sometimes, losing will not always amount to a loss. Napansin niyo? May mga tao na nawala pero hindi naman totoong kawalan sa atin. Totoo ba yan? May mga taong nawala sa buhay natin pero hindi naman talaga totoong kawalan sa atin. At may mga tao na nawala na sa halip kawalan, karagdagan pa sa'yo. May mga tao na sa halip kalugihan mo, kapakinabangan mo pa nung tanggalin ng Diyos sa buhay mo. So huwag malungkot kung may tinatanggal ang Diyos sa buhay. Kung may mga tao na mahal mo pero tinanggal ng Diyos sa buhay mo, again, maraming alam ng Diyos na hindi mo alam sa tao na yon. And finally,
Ano yung sign na ang Panginoon? Kakatok na yung breakthrough niya sa buhay mo. Series of painful silence of God. Sino po rito aminado? Sometimes, na-experience mo yung ang tagal ng pananahimik ni Diyos, ng Panginoon sa relationship mo. Napansin niyo yan? And at the same time, sino po rito na-experience na ang tagal ng pananahimik ni Lord doon sa finances mo? Yung ang tagal-tagal mong nag-i-stay doon sa isang finances na hindi yon yung deserve mo. Yung alam mong hindi ito yung talagang para sa'yo. And at the same time, sino po rito na-experience yan na parang ang tagal-tagal mong nag-stay o ang tagal-tagal na tahimik ni Lord doon sa iyong pangarap, doon sa katuparan ng pangarap na gusto mong maranasan sa buhay mo. Alam niyo po, sometimes si Lord parang antahi-tahimik sa buhay natin. Antahi-tahimik doon sa mga prayers mo, sa relationship mo, sa finances mo, sa iyong ministry, sa iyong pangarap. Minsan parang sobrang tahimik ni Lord. Yung bang ang tagal-tagal na, pero hindi pa sumasagot ang Panginoon. Ano pinapakita rito? Alam niyo po, minsan si Lord, sinasadya niya na hindi ka talaga sagutin agad. Yung gustong-gusto mo nang marinig, pero hindi pa pinaririnig sa iyo ng Diyos yung answered prayer niya. Alam niyo po, sino aminado? Minsan dumarating ka doon sa point ng buhay mo na hindi mo alam kung may mangyayari pa sa relationship mo. Sino po aminado? Dumarating ka doon sa point ng buhay mo na hindi mo na alam kung may mangyayari pa sa kabuhayan mo, sa finances mo. Hindi mo na alam kung may mangyayari pa sa pagsiserve mo. At hindi mo na alam kung may mangyayari pa sa pangarap mo. What does it mean? Alam niyo po, si Joseph, maraming pagkakataon mula sa pagbebenta sa kanya ng mga kapatid niya, sa pagpunta niya doon sa Egypt, doon sa kanyang pagkakakulong, maraming pagkakataon parang tahimik ang Diyos. Nung binenta siya doon sa mga manlalakbay, doon sa mga negosyante, ng mga kapatid niya, nung nandoon siya sa balon, parang walang narinig si Joseph mula sa Panginoon. Nung nandoon siya sa kulungan, parang wala siyang masyadong naririnig. Sino po aminado? Sometimes, nung nandoon ka sa pinakamahirap na sitwasyon ng relasyon mo, parang tahimik ang Diyos. Nung panahon parang niloloko ka na ng husto ng asawa mo, niloloko ka na ng husto ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, parang tahimik lang ang Diyos. At sino pa aminado? Sometimes, parang, nung nandoon ka sa point na bagsak na bagsak yung kabuhayan mo, walang-wala ka, parang ang tahimik ng Diyos. At nung nandoon ka sa pinakamahirap na sitwasyon ng pagsiserve mo, parang ang tahimik ng Diyos. At the same time, doon sa iyong pangarap, doon sa pinakamahirap na point ng pangarap mo, parang tahimik na tahimik ang Diyos. Pero alam niyo po, one time, doon sa Genesis 41 verse 14, sabi doon, pinatawag ng Paraon si Jose at pinalabas siya at agad sa bilangguan, pagkatapos siyang gupitan at ahitan, nagpalit siya ng damit at pumunta sa Paraon. Alam niyo po, that calling to Joseph was actually called by God para sa restoration, para sa paglaya, hindi lang doon sa kulungan, doon sa literal na kulungan, kundi paglaya doon sa isang sitwasyon ng buhay na hindi iyon ang disenyo ng Diyos para sa Kanya. Sino po aminado? At sino naniniwala? One time, tatawagin ka ng Diyos para daling ka, para palayain ka sa isang relasyon na hindi para sa iyo. At dadaling ka doon sa relasyon na talagang para sa iyo. At sino po aminado at naniniwala, one time darating ang point na ang Diyos, tatawagin ka para alisin ka sa isang klase ng kabuhayan na hindi para sa iyo. At dadaling ka ng Diyos doon sa kabuhayan, sa klase ng kabuhayan na talagang para sa iyo.
At sino po naniniwala? One time, tatawagin ka ng Diyos para alisin ka sa isang klase ng paglilingkod na hindi iyon ang disenyo ng Diyos para sa iyo. At dadaling ka ng Diyos sa isang disenyo, sa isang paglilingkod na iyon ang disenyo ng Diyos para sa iyo. At sino po naniniwala? Isang araw tatawagin ka ng Diyos para alisin ka sa isang bigong pangarap at dadaling ka sa isang pangarap na may katuparan. This morning, alam niyo po, ito yung gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Tatanggalin ka ng Diyos sa dating kinalalagyan mo at bibigyan ka ng bagong pasimula. Papasok doon sa destiny. Papasok doon sa totoong breakthrough ng buhay mo. In Deuteronomy chapter 28 verse 12, ang sabi doon, the Lord will open to you His good treasury, the heavens, to give the rain to your land in its season and to bless all the works of your hands. And you shall lend to many nations, but you shall not borrow. Sino po naniniwala? Pwedeng yung season ng Diyos sa relationship mo. Ito na yon. Sino po naniniwala? Ito na yung season ng Diyos para sa relationship mo. At sino po naniniwala? Pwedeng ito na yung season ng Diyos para sa finances mo. Para sa pagsaserve mo. And at the same time, sino naniniwala? Pwedeng ito na rin yung season ng Diyos para sa mga pangarap mo. Alam niyo po, again, ang Panginoon, pwedeng ang nakikita mo dun sa iba, pwedeng ang nakikita mo yung magulong sitwasyon sa relasyon mo, sa finances mo, sa karir mo, sa pangarap mo. Pero tandaan niyo po, 2,000 years ago, ni-reject ng mga tao si Lord. Mga taong pinagpala niya, mga taong pinaghimalaan niya, mga taong dahilan bakit siya napako sa krus. And 2,000 years ago, namatay ang ating Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Pero after 3 days, nabuhay siyang muli. At yung lugar ng libingan, ng lugar na yon, naging lugar ito kung saan it turned into a place of salvation for humanity. Alam niyo po, ano gustong ipakita rito ng Panginoon? Yung pinakamasakit na kwento ng buhay mo sa relasyon mo, it could be turned by the Lord into your breakthrough. Yung pinakamasakit na pagbagsak ng kabuhayan mo, it could be turned by God into your place of breakthrough. Yung pinakamasakit na kwento sa trabaho mo, sa karir mo, it could be turned by God into your place of breakthrough. At yung pinakamasakit na kwento mo sa ministry, it could be turned by God into a place of your breakthrough. This morning, doon sa mga dinala na ng Diyos sa kanilang breakthrough, sa kanilang buhay, sino naniniwala? This is a moment of giving thanks to the Lord. This is a moment that we should give the best gratitude that we have. At sino po naniniwala? Doon sa mga wala pa, doon sa kanilang breakthrough, sa kanilang buhay, sa kanilang relationship, sa kanilang finances, sa kanilang pangarap, sa kanilang trabaho, sino naniniwala? Ito rin yung moment na dapat ipagpasalamat na natin sa Diyos yung paparating na breakthrough para sa buhay mo.